Hello, what's up mga kamaster? Ngayon po ay mag-review po tayo ngayon ng rod mga master na ating ipapakilala sa inyo na matagal ko nang ginagamit mga master. Ito ay nabili ko to no 2019 pa ito mga master. Mga time pa na hindi pa ako nagbablog master. Sulit na sulit ito gamitin master. Saka ipapakilala ko sa inyo, matibay na matibay talaga to master. So ito na po ang rod na ipapakilala ko sa inyo, ang Shadow for the Wind. Ito pong kanyang balot niya master. So sobrang luma na master oh. Kulubot-kulubot na siya. Ito medyo may pagka silky na silky na cotton master. Ito po ang kanyang text dito master, nawawala na dito. Ito po. Shadow for the Wind po yan, 2.1 meters ang haba po niyan master. Ito po. Dalawa po ang kanyang tip nito master. Meron siyang medium at saka medium light. Yan po. So bubuksan na natin to master. Ito na. Kukunin natin ang rod master. So ito yung kanyang handle master. Yan. Ito ang kanyang tip, dalawang tip. So ito po yung kanyang balot niya master. Ito na. Tabi lang mo natin po natin ito master. So ito na po yung rod master, ang kanyang tip. Dalawang tip po master. Pakita ko muna yung master, ang kanyang medium tip. Yan. So ito po yung kanyang mga rings niya master. Okay pa din. Pero lagi mo dapat tulinisan master kasi kinakalawang pala ito oh. Kapag nababara na talaga ng tubig dagat. Kailangan pag gamit mo nito, hugasan mo kagad master. Yan oh. Medyo may kalawang na. So sobrang katagalan na ito master. Stainless din po ito. Kahit na stainless pa rin. Talaban pa rin ang kalawang. Yan. So okay pa rin master. Pero mamaya master, susubukan natin sila. Pag sama natin yung handle saka yung tip master, yung rod. Subukan natin sa mga reel natin mga master. Tapos, ito po yung isang tip mga master oh. Sobrang tagal ko na gamit. Nasira na talaga yung mga rings. Nasira yung pangalawang rings mga master. Ito po. Pangatlong ring naman niya master, sira din. Pero dito sa tatlo sa unahan, sa dulo nito po, sa okay pa rin master. Goods na goods to master. Marami na itong nadaling isda na malaki master. Pang harabis mo talaga ito. Kaso lang, sobrang tagal na po. Kinakalawang kasi siya. Di ko lang to, ay yung time na ito may naghiram sa akin. Tapos, nakalimutan ko pala linisan. Akala ko linis na hugasan na. Limutan ko na linisan. Tinago ko lang siya kagad bigla. Pagbukas ko ulit, nagulat na ako, nagrurupok na dito. Kinakalawang ng palibot ng rings. Yun pala sa isang dahilan na dapat linisin mo kagad. So, ito na, dahil nangyari, sira na po. Pero okay lang yan kasi mayroon pang isang tip. Mabuti nga, dalawa ang tip ng Shadow for the Wind mga master. So, itong tip na ito, tatabi ko lang ito kasi may balak din ako ipaayos ko rin ito master yung dalawang tip nito. Papaayos ko sa puerto. Maganda kasi ito marami na itong pinagdaanan sa akin ito eh. Marami na itong mahuling malaking isda. Kaya memorable na to sa akin. Kaya ayusin ko ito mga master. Baka may mga kaibigan po tayo dyan na may mga libreng tape o mga rings dyan. Sana ma-donatan nyo po ako. Comment lang po kayo dito po sa aking video mga master. Comment down below lang po kayo mga master. Yan po. So ito tabi namin natin ito master. So ngayon mga master, pakita ko naman ang handle nito. Ito po yung handle niya. Yan, malaki po. Magaan siya master. So 150 grams siya itong bigat nito. Pero mapapagod ka lang nito maghagis. Maganda lang to siya pag bait and weight, kundi jigging sa gitna ng dagat. Tapos yung casting lang sa bukana. Yan, ganun lang mas. Nakapagod kasi ito pag naglalakad ka pa, malayo pang lakarin mo, nagka-casting ka nito. Bigat nga taga ultralight ang gamit ng master. So ito po ang aking handle na buong pangalan niya, Shadow for the Wind. Yan. Tapos, ang kanyang length po ng kanyang rod na ito, 2.1 meters. Only 210 cm. Yung hardness nito mga master ay medium and medium light. Ito po yung mga tip. Tapos, yung lure na bigat nito master ay 5 to 23 grams. So, ito okay pa rin master. Oh. Hindi pa rin kinakalawang. Matibay pa rin to master. Since 2019 ko to para bili. Nag-fishing pa ako. Ilan pala yung mga anglers sa Espanyol mga master. Yan to po. So, ito po yung kanyang takip, parang gawa sa kahoy, ganon, o plastic, parang plastic siya, binalutan lang pala. Ito naglabas na master, so, sobrang tagal na. Ito, may warning sign, na in-check, may maintindihan ano sinasabi niyan. Tapos ito, kay pa rin master. So ito coated talaga master, oh. Hindi siya matatanggal yung rod kasi na may dito, yung parang
hindi coated, kaya natatanggal, dinidikit lang nila. Pati ito, so matibay pa rin, matibigat, matigas, tibay, carbon na carbon, carbon lodi, carbon ito master. Itong tip, carbon din ito master. So yung kanyang rings master, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 rings. Sa isa na tip din master, 7 rings din, lahat kasama yung handle master. So ngayon mga master, subukan natin po to siya nalagyan ng rail mga master. So ang aking ipapartner na rail mga master ay wala iba ang Calamus casking na nireview po natin nakaraan. So ito matibay rin to master, matagal na ginagamit, subok na subok. Smooth na smooth yan master ha. Yan. Ito, casking. Mag-partner to sila master dahil parehong pula. Yan ang kaya gustuhan ko dito. Pareho silang pula master. So, lalagay na po natin ng saglit lang. Lalagay po, idudugtong na po natin ang tip at saka yung handle. Mahabang master. 2.1 meters ang haba niya. Saka medyo mabigat siya. 153 grams o 200 grams. So, ito na yung kabit na natin ng reel. Yan na. Yan na. Solid master. Okay. So, subukan po natin. Ito master. So mag-casting tayo. Yan. Ingat tayo sa casting. Medyo maliit ang bahay. Yan. So master. Solid pa rin. Okay pa rin. Ito po yung rod na Shadow for the Wind. Halaga nito ay nasa 750. Ganyan po. Pero sa 2019 pa yun na presyo. Pero ngayon po, dahil matagal na rin po, 2024 na tayo ngayon, medyo nagbago naman ang presyo ngayon master. Baka nasa 1.2 na yan o 1.1. Ganun po. Dati 700 lang bili ko nito eh. 750 ganun. May discount pa yun. Shipping fee. Sa Lazada yata binili ko master. Sa Shopee, search nyo rin. Magbigay lang po ako ng link dito po sa baba sa description nito. Shadow for the Wind na rod. So mga master, meron po to sa mga video na video po na kung gusto niyo panoorin po kung paano yung gamit po nito, kung gaano katibay o gaano kaganda po gamitin ng rod na ito, meron po. Yan po, panoorin niyo po yung mga video na yan. Yan mga master. Yan. So marami po yan. Hanggang 29 episode yata in mga master. Puro mga ganito yung ginagamit ko na rod. Dahil ito yung medyo maraming video sa akin master sa vlog ko. So mga master, kung gusto nyo mag-comment down below lang po kayo master. Kung mga master, panoorin nyo na po rin yung mga ibang video nito master. Saka pati ads mga master, huwag yung kalimutan. Kahit itong video na to, panoorin nyo po ang ads mga master. Malaking tulong na po sa akin. Saka huwag nyo rin pong kalimutan mga master na subscribe nyo to pong channel ko master. Ito po. Subscribe nyo na po. Yan na. Ito po yun. Yan. May subscribe button po dito na yung aking logo master. So, panoorin nyo lang po yan master. Mga video po. Dahil malaking tulong na po sa akin. Dahil monetize na kasi itong channel ko master. Dahil sa ads lang kasi ang kumikita ito yung channel ko. Tapos mga master, maraming salamat sa gumawa ng aking master. Aking long sleeve na pang fishing pang master. Ginamit namin po to sa tournament. Marami rin kami mga anglers na nagpagawa nito mga master sa Espanyol Anglers. So maraming salamat kay Jason Lozano. Yan, maraming pong salamat sa kanyang pagpupursige, sa kanyang mga kasamahan sa mga anglers mga master. Saka mga master, sa mga nagsa-shoutout po, shoutout na po kayo nito master sa aking vlog mga master dahil ipopost ko po lagi ito sa mga aking mga vlog mga master na mga pangano nyo. So bago ito mga master, bago mag-i-end ng video na ito po master, so ipapakita ko rin lahat ng mga shoutout nyo master. Hanggang dito na lang po mga video ko master. So maraming pong salamat sa panonood at God bless you. Please like, share, and subscribe my channel. Thanks for watching mga kamaster.